Edella's POV. Kumukuluman ng dugo niya sa kapatid niya ay umakto siyang maayos pagbalik sa opisina ni Don Ronel. Agad siyang nilapitan ng asawa niya. Pinaikot nito ang braso sa kanyang bewang. Hindi mo naman inaway si Emilia. Bulong na tanong nito. Maliit siyang umismed. It's out of your business, Johan. Babalik na ako sa kumpanya namin. Stay here. Magtrabaho kang mabuti at magpabango ka sa ama mo. Huwag mong hayaan na matalo ka ni Emilia. Pasimpleng bulong niya saka inalis ang yakap nito. Kita niyang kumunot ang noo ng asawa ngunit hindi niya pinansin. Mauuna na ako, Dad. Sa susunod po, bibisita kami ulit sa mansyon. Nakangiting paalam niya. Hinatid siya ni Johan sa elevator. Gusto pa siya nitong ihatid sa kumpanya nila, ngunit tumanggi siya. Bantayan mo ang kapatid ko sa bawat kilos niya at magtrabaho kang mabuti kung ayaw mo maghirap. Huling paalala niya bago umalis. Pagdating naman sa opisina niya ay tumambad sa kanyang maraming dokumento at iilang sulat galing bangko. Mariin siyang napapikit pagkabasa pa lang sa isa. Mahahatak na yata ang bahay nila at hindi yun alam ng mga magulang niya. Bumaba po lalo ang sales, ma'am. May iilan na rin pong nag-resign sa mga empleyado. Kung hindi po tataas ang sales next month, baka po mabankrupt. Shut up and leave! Sigaw niya sa kanyang sekretarya na agad tumalima palabas ng opisina. Nasabunot niya ang buhok sa karot ng ulo niya. Kung hindi mamanahin ni Johan ng Silvestre Empire, ay tuluyan silang babagsak. Hindi lang yun. Tsak na sermon na nga abutin niya mula sa kanyang mga magulang. This can't be. Bulong niya sa sarili. Agad niyang binuksan ang laptop at nagtipa ng mensahe para sa investigador niya. Pinahanap niya kung saan eskwela nag-enroll ang anak ni Emilia. Pag-aaralin niya roon ang anak. Pinaimbestiga na rin niya si Rafael. Gusto niya itong mas makilala. Naunang dumating ang impormasyon ng eskwela, agad siyang tumawag sa principal at in-enroll si Amethyst. Bukas ay magsisimula na ito sa klase. Sigurado niyang magkaklase ang dalawa. Gusto niyang ipakita kay Don Ronel na mas matalino ang anak niya. Mas karapat-dapat na magmana. Sinubukan niya ring remedyohan ang problema ng kumpanya nila. May iilan siyang naisip na solusyon pero tingin niya ay kulang pa. Miss Edella, nasa baba na po ang asawa niyo. Sa parking lot na lang daw po kayo maghihintay. Imporma ng sekretarya niya. Mula sa mga matang nasa laptop ay nag-angat siya ng tingin dito. Tumango siya at pinaalis na rin ito. Nagtipa muna siya ng mensahe sa investigador na isend na lang sa cellphone number niya ang mga nakalap na impormasyon. Nag-ayos pa siya at nagpabango bago bumaba. Agad siyang pumasok sa passenger seat at nagkabit ng seatbelt. Akmang hahalik si Johan ngunit iniiwas niya ang muka. Sa bookstore tayo. Ibibili ko ng gamit si Amethyst. Bumuntong hininga ito at nagmaneho. What is it this time? Mag-aaral na bukas si Amethyst. Sakto na rin naman ang edad niya. Para din hindi na siya puro tablet. Kumibot ang labi nito. Saang school? Ngumiti siya noong sulyapan siya nito. Same school with Serenity. Mabilis itong napapreno at humarap sa kanya. Bakas ang pagkontra sa mga mata nito. Ilipat mo ng eskwela. Huwag kang magsimula ng gulo, Edella. Madiing utos nito. Humalukip-kip siya. Hindi ako nagsisimula ng gulo. Ano bang mali na doon siya mag-aaral? Makakapag-bonding sila ng pinsan niya. Dumiin ang titig nito sa kanya. I know what you are planning. I am not planning anything, Johan. Imbis ba na sumuporta ka sa pag-aaral ng anak mo, pag-aawayan pa natin? Nilabanan niya ang titig nito. Umigting ang panga nito pero ito rin mismong nag-iwas ng tingin. Napangisi siya sa isip niya. Noong sinabi niya kaninang nag-uumpisa pa lang ang laban, nagsimula na siya agad. Sinamahan siya ng asawang mamili ng mga gamit ni Amethyst. Ito rin ang nagbitbit. Nag-take out sila ng pagkain pero pagdating sa bahay ay tulog na ang anak nila. Hinabili na lang nila sa katulong. Pinauna niya sa kwarto si Johan. Nagtagal pa siya sa kusina para mag-bake ng cookies. Ipapabigay niya kay Serenity. At least nagpapakabuti siyang tita. Nang matapos ay umakyat na siya sa kwarto. Nakasandal sa headboard ng kama si Johan at nakatutok sa laptop. What's that? Sinilip niya pang screen ng laptop. I'm checking the documents from Emilia's office. So far so good. She did well on her first day. Papuri nito na ikinainis niya. Tsk! Nagmamagaling lang yan. Sa una lang yan. Tatama rin din yan. Komento niya bago kumuha ng roba at dumiretso sa banyo. Nilapag niya ang cellphone sa sink bago pumailalim sa shower. Kumulo na naman kasi ang dugo niya.
Tingin niya mahihirapan siya kay Johan kung ganitong pinupuri-puri nitong kapatid niya. Bahagya siyang kumalma matapos maligo. Mas nawala ang inis niya matapos matanggap ang mensahe mula sa investigador. Pinadalhan siya nito ng mga litrato ni Rafael. Bumungad sa paningin niya si Rafael na nakasakay sa kabayo at walang pang-itaas. Unang tingin pa lang ay humanga na siya sa ganda ng katawan nito. Mas matipuno ito kaysa kay Johan. Tingin niya ay kaya siya nitong durugin kung gagapang ito sa itaas niya. Sa naisip ay para siyang nilukuban ng init. Napalunok siya habang tinitingnan pa ang iilang litrato. Naisip niya tuloy na sana una niya itong nakilala. Sana inakyat bahay din siya nito. Hawig nga ito ni Johan. Pero mas matapang ang itsura nito. Mas maganda ang katawan at higit sa lahat. Mas mayaman. Halos manlaki ang mga mata niya sa nabasang background nito. Bukod sa malawak na asyenda ay may airline ito. Kung tutuusin hindi nito kailangan ng kumpanya ng ama nito. Pero bakit bumalik ito? Tinigil niyang pag-scroll ng litrato at tinitigan ang hubad nitong pang-itaas habang nakababad sa jacuzzi. Hinaplos iyon ng kamay niya. May naiisip siyang solusyon sa problema niya. Pero gagawin niya lang yun kapag wala na sa landas niya si Love. Mabilis niyang itinaob sa sink ang cellphone at kunwaring umabot ng lotion. Kita niya sa salaming lumapit si Johan. Yumapos ang braso nito sa kanyang bewang at inamoy ang kanyang leeg. Kalmado naman siyang naglagay ng lotion sa kamay niya. I'm sorry, love. Panimula nito habang papatak-patak na humahalik sa balikat niya. Sinulyapan niya ang ayos nila sa salamin. Imbes na si Johan si Rafael ang gumuhit sa isip niya. Paano kaya kung ito ang hahalik sa kanya? Ito ang magroromansa sa kanya. Sa sobrang titig niya, hindi niya namalayang basang halik nang ibinibigay ng asawa at halos mahubad ng suot niyang roba. Agad siyang umiwas at kunwaring pinagpatuloy ang paglalagay ng lotion. Stop, Johan. Pagod ako. Malamig niyang turan. Hindi naman ito lumayo. Dinantay muli nito ang mga labi sa balikat niya. I'll give you a massage. What about that? Panunuyo nito. Mabilis siyang umiling at muling kumuha ng lotion. Maaga pa ako bukas. Ihahatid ko si Amethyst. Matulog ka na. Hindi niya pinansin ang mabigat nitong buntong hininga. Hindi niya ito matingnan sa mata. Ibang mata kasing nakakita niya. Parang gusto niyang matitigan si Rafael. Pumikit siya upang alisin sa isip niya ang lalaki. Napamulat nga lang siya ng mga mata matapos paramdaman ang palad ng asawa sa pagitan ng mga hita niya. Pati ang daliri nito ay nanunukso agad. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya at mabilis pa sa kidlat na inalis ang kamay nito. Ano ba, Johan? Ayoko nga. Naiinis niyang sigaw. Nagtaas ito ng dalawang kamay at tila sumusukong kumibit balikat. Fine. Sleep well. Malamig na paalam nito bago lumabas. Nakahinga siya ng maluwag. Binalikan niya ang cellphone at muling tinitigan si Rafael. Kinagat niya ang labi at lumingon sa salamin. Ngumisi siya at agad na mas binaba ang manggas ng roba. Inipit niya ang harap upang mas maging halata at lumuwa ng bahagya. Sinarado niya ang mensahe ng investigador at binuksan ang kamera ng cellphone. Kumuha siya ng iilang litrato na tanging leeg hanggang dibdib niya ang nakikita. Hindi maalis ang ngisi niya noong suriin ang mga yon at higit sa lahat. Lahat ng yun ay pinadala niya sa numerong binigay ng investigador niya. Let's make the game harder. Nakangising bulong niya. Nandyan si Edela, Ma'am Emilia, kasama si Amethyst. Mula sa binabasang dokumento ay nag-angat siya ng tingin kay Fe. Bitbit nito ang kaping hiningi niya. Same school pala sila ni Serenity? Tanong nito bago ilapag sa mesa ang kape. Kumunot ang noo niya. Pang-5 araw na ng anak niya sa eskwela, pero hindi nito nabanggit si Amethyst. At saka kailan pa nagsimulang mag-aral si Amethyst? Hindi ako updated. Ayos lang, basta't nag-e-enjoy si Serenity. Tipid niyang sagot at saka kinuha ang kape. Si Johan nasa kabilang opisina lang, dito na yata maglalagi. Kumibit balikat siya bago humigop sa kape. Kahit mapunta ito kay Rafael, sigurado namang hindi niya paaalisin ang kapatid niya, Fe. Pero pag napunta ito kay Sir Johan, tsak na patatalsikin kayo ni Miss Edela. Umangat ang gilid ng labi niya. Kung magagawa niya, napangiti ito at napailing. Magsasalita pa sana ito kung hindi lang umilaw ang cellphone niyang nasa mesa. Nilalapag niya na roon dahil minsan ay tumatawag si Yaya Lilith. Sagutin mo na yan. Ilang araw mo nang iniignora. Hindi na ako magtataka kung bigla na lang bubukas ang pinto at tangayin ka niyan. Humagikhik pa ito. Maliit siyang umismid at inirapan ng numero ni Rafael.
Naiinis siya rito. Mukhang 1 linggo nga ito sa piling ni Melanie. Mas expect ko pang papasok sa pintong yan si Edela. Tinaob niya ang cellphone sa mesa. Lumabas na rin si Ve. Binalikan niya ang binabasang proposal at ang bukas na laptop. Paminsan-minsan din siyang humihigop ng kape. Halos hindi niya namalayan ang oras. Sobrang tutok siya sa trabaho at halos magulat noong bigla ang isara ang laptop niya. Why are you not answering my calls? Pumikit siya ng mariin upang pigilan ang inis. Noong makahinga ay malamig niyang tiningala ang taong gumagambala sa cellphone niya. I'm busy. Can't you see? Walang emosyon niyang sagot dito. Nag-isang linyang mga labi nito. Siya na ngang umiwas ng tingin at muling binuksan ang laptop niya. Kaya lang ay muli nitong sinara yon. Let's talk. May diing utos nito. Sumandal siya sa swivel chair. Wala siyang balak na makipag-usap dito. Hindi niya ito pinansin kahit paramdam niyang tumutusok nitong titig. Kalmado niya lang na kinuha ang kape at humigop doon. Dinig niyang marahas itong bumuntong hininga na tila malapit nang maubos ang pasensya nito sa kanya. What's the use of the cellphone, Emilia? Sinabi mo pang tumawag ako pero hindi ka sumasagot. Shh! Bukas na lang tayo mag-usap, Rafael. I'm still drinking coffee. Muli sana siyang hihigop ngunit mabilis pa sa 4:00 nitong kinuha ang tasa at inisang lagok ang kape ni hindi man lang ito napaso. Nakaawang ang mga labi niyang nakatitig dito matapos nitong ilapag ang tasang wala ng laman. Fix your things. Hihintayin kita sa baba. Don't make your husband wait, Emilia. Mahina ngunit may otoridad na utos nito. Agad siyang napairap noong tumalikod dito at lumabas ng opisina. Imbis na sumunod ay tinapos niya talagang mga trabaho. Wala naman siyang pakialam kahit na maghintay ito ng matagal sa parking space. Pero noong lumabas na siya sa elevator at makitang nakasandal sa hood ng sasakyan si Rafael, kumalabog ang dibdib niya. Mag-aalas 9 na kasi yun. Pilit niyang tinaas ang noo at lumapit. Mahina nitong hinagis ang susi ngunit sinalo rin ng sariling palad nito. Malamig ang tingin nito pero nagawa pa rin siyang pagbuksan ng pinto. Hindi siya nagpasalamat bagkus ay agad siyang umupo at inayos ang seatbelt. Hindi rin siya nagsalita kahit noong nasa biyahe na. Ayaw niya kasing ikumpronta ito sa pagpunta nito kay Melanie kung doon nga ito nagpunta. Masyado bang marami ang binibigay na trabaho ni Daddy? Kaya hindi ka nakakasagot sa mga tawag ko? Mahinahon na ang boses nito. Hindi sarkastiko bagkus ay may pag-aalala. Hindi siya kumibo. Sinandal niya lang ang ulo sa upuan at pumikit. I'm just worried, baby. Gusto kong updated ako sa'yo at kay Serenity. Hindi ako makapokus dahil lang hindi ka sumasagot ng tawag. Patuloy nito. Humikab siya at nanatiling nakapikit. Bahala itong magsalita. Basta ang alam niya ay naiinis siya rito ngayon. Muli niyang narinig ang sumusukong buntong hininga nito. Okay. I know you're tired. Pagsuko nito, at least guminhawan tenga niya noong manahimik ito. Pero akala niya yon dahil binuksan nito ang radyo. Pumailan lang ang musika sa loob ng sasakyan. Love song yata yon. Muntik pa siyang mapamulat ng mga mata noong hawakan itong palad niya. Hindi siya kumilos para alisin yon. Sinulyapan niya pa itong seryoso sa daan. Ang isang kamay ay nasa manibela. Ang isa ay hawak ang palad niya at miminsang pinipisil na tila minamasahe. Maliit siyang nanguso. Hindi na siya pumikit. Lumingon na lang siya sa bintana. Sasabayan niya sana ang kanta ngunit natapos na yun at napalitan ng bago. Agad na tumaas ang mga balikat niya sa sensual na musika. Tumigil din si Rafael sa pagpisil sa palad niya at mukhang hindi inaasahan ng musika. Ayaw niya nga itong tingnan, lalo na noong may halong ungol ang lumalabas sa speaker. Nakagat niya ang looban ng pisngi. Pakiramdam niya ay biglang uminit ang loob ng sasakyan kahit pang lakas ng aircon. Mahina siyang suminghap matapos maramdaman ang paghagod ng hinlalaking daliri ni Rafael sa likod ng palad niya. Walang mali siya yon. Pero tinatablan siya. Hindi siya mapakali. Umayos siya ng upo at mariing pinagdikit ang mga hita. Gusto niyang palitan ng musika pero parang naninigas sa mga kamay niya. Saktong pagtingin niya sa rearview mirror ay nasalubong niya ang tingin nito. Are you alright? Nag-aalalang tanong nito. Maliit siyang tumango ngunit napisil niya ang palad nito matapos lumakas ang ungol sa kanta. Para siyang lalagnatin noong nagpatuloy yon. Breathe, baby. Mabilis ditong niliko ang sasakyan sa madilim na parte ng daan. Malayo sa kalsada at malapit sa pader. Napapikit siya noong mabilis siya ditong nabuhat sa bewang at nailipat sa kandungan nito. Paharap dito. Mahina nitong tinapik ang kanyang pisngi. Breathe, baby. Tarantang bulong nito. Kinulot niya ang noo.
Nahiya siya noong damhin nito ang leeg niya at tiyak na nakumpirma ang init doon. Init hindi dahil sa sakit. Ayos lang ako. Off mo na lang yung kanta, Rafael. Binaba nito ang kamay at napunta muli sa kanyang bewang. Sinundan niya nga iyon ng tingin at halos mahiya matapos mapagtantong nakahiwalay ang mga hita niya. Nakapirme sa bawat gilid nito. Nakataas ang suot niyang palda. Pumigat ang paghinga niya. Isang sulyap lang pabalik kay Rafael ay nagtugma ng mga labi nila. Gusto sana niya magpalipat sa passenger seat pero sariling katawan niyang yumapos sa yakap nito. Dinikit niya pa ang ilong sa leeg nito at inamoy ang natural nitong amoy. Oo na, namiss na niya. Parang ayaw na nga niyang humiwalay dito. Hinayaan lang din naman siya nito. Ewan niya kung paano itong nakapag-drive na nakayakap siya. Ang alam niya ay nakarating sila sa bahay nito. Binuhat siya at ora mismong nakapasok sila sa kwarto ay muli lamang silang nag-isa. I miss you, baby. Bulong nito habang nagpapatuloy sa paggalaw. Hindi niya alam kung totoo yun o dahil lang nasa kasarapan sila. Pero ilang beses itong bumulong ng ganon. Napangiti pa siya noong matapos sila. Natunaw yata lahat ng inis niya ng ilang araw. Hinayaan niya ring mahigpit siya nitong yakapin at halos magsiksikan silang dalawa kahit pa napakalaki ng kama. Pero tingin niya ay kulang pa dahil noong halikan siya nito habang papasibol ang araw ay bumigay siya muli. Lalo lang siyang nalulung noong naging mabagal at tila sinusulit nito ang oras nilang dalawa. Kaibahan sa mararahas na galaw nito kanina. Napapasigaw siya at nawala sa isip niyang umaga at gising na marahil ang mga kasama nila sa bahay. Pareho silang hiningal. Pinagdikit nito ang mga noo nila at pinatakan ng halik ang kanyang ilong. I love you, Emilia. Ngunit natabunan ng malakas na katok sa pinto at pag-iyak ni Serenity ang sinabi nito. Dahilan upang hindi niya yun marinig. Daddy! Mommy! Open the door please! I'm scared! Sinabayan pa yun ng malakas na iyak kaya't mabilis niyang naitulak si Rafael. Umiiyak ang anak mo. Pagbuksan mo si Serenity, Rafael. Utos niya rito. Naguguluhan itong napakamot sa ulo. Bandang huli sinuot muli nitong pants bago tumungo sa pinto. Humagilap siya ng roba ngunit ang long sleeve nitong napulot niya. Nagmamadali niyang binetones iyon. Sumakto yun hanggang hita niya. Hindi nga pala siya nakapagpalit ng pantulog kagabi. What's wrong, sweetie? Dinig niyang pagsuyo rito ni Rafael. Sinuklay-suklay niyang buhok gamit ang kamay. Gusto niyang lumapit sa dalawa pero mas pinili niyang umupo sa gilid ng kama at panoorin ang mag-ama niya. Suminghot si Serenity. Magulong buhok nito at basa pa ang pisngi dahil sa luha. I'm scared, Daddy. I heard Mama screaming. Sumbong nito. Namilog ang mga mata niya dahil doon. Masyado ba siyang maingay at natakot ang anak niya? I thought there was an alien in your room. Muli itong humikbi. Kita niyang napanganga si Rafael at hindi malaman kung anong isasagot sa bata. Nakagat niyang ibabang labi at lumapit na sa dalawa. Tumingala sa kanya si Rafael, gumilid at hinayaan siyang dumukwang upang magpantay sila ni Serenity. Hey baby, I'm fine. Pampalubag loob niya rito. Tinulungan niya itong magpunas ng luha at hinalikan sa noo. Hindi ka kukunin ng alien, Mommy. Hindi ka nang sisigaw ulit. Nangiwi siya ngunit tumango. Gusto niya itong buhatin pero malaki na ito. Niyakag na lang niya sa kwarto nito. Tutulungan kitang mag-ayos para sa school, Paano si Daddy? Baka kunin siya ng alien, Mommy. Malaki na yon. Tatalunin niya ang alien. Nagawa niyang iwaglit at iliko ang usapan nila. Tinulungan niya itong maligo at mag-ayos. Noong matapos ay saka pa lang siya bumalik sa kwarto. Tapos na nga maligo si Rafael noong dat na niya. Naka-long sleeve na ito at nagsusuklay na lang ng buhok. Nagkatinginan pa sila sa salamin. Kumibot ang labi nito hanggang sa mapunta yun sa pisngi. Dapat pala'y gawin kong soundproof ang kwarto. Sambit nito. Bigla tinamaan siya ng hiya. Agad na nag-init ang mga pisngi niya. Malay ba niyang malakas ang ungol niya? Binaba nitong suklay bago lumapit sa kanya. Dumantay ang mga palad nito sa kanyang bewa. What do you think, baby? Umirap siya rito. Soundproof mo mukha mo. Umakma siya nga alis sa hawak nito. Ngunit inisang hapit lang muli nito ang bewang niya dahilan upang masubsob siya sa dibdib nito. Gusto mo bang tulungan kitang maligo? Mabilis siyang umiling at lumayo. Kaya ko na. You sure? Baka may alien doon.
Ngumisi ito muli noong sinamaan niya ng tingin. Inirapan niya at agad na nagmarcha patungo sa banyo. Binilisan niya nga maligo para maihatid nila si Serenity sa eskwela. Gaya ng gusto niya ay agad silang umalis pagkatapos mag-almusal. Sa biyahe ay tahimik siya pero sumasagot kapag si Serenity ang nagtanong. Naalala niya kasi ang ginawa nila sa loob ng sasakyan kagabi. Hindi ba dapat ay nagtatampo pa siya rito? Pero parang nawala lahat ng inis niya. Siya patong nahihiya.